Filipinos are known for being God-fearing, respectful of elders, and family-centered. The family is where children are loved and cared for, so they can grow and become the best versions of themselves. But what happens when this safe space is destroyed by abuse, exploitation, and neglect? Samahan niyo po kami as we talk about rebuilding the sanctuary of trust and hope after cyber threats shattered the bond of the family. Pumunta po tayo sa Center for Family Ministries and talk about basic family values and reconnecting families with Reverend Father Ted Gonzalez in Episode 4 of CyberChat Season 2. #Reconnect. Celebrated in Rome for cyberspace. At sasamahan ko naman kayo tungkol sa mga usaping pangsimbahan. Marami din nag-participate ng mga bata, no? And 300 adults. Malaya at nakakabatang araw po sa inyong lahat. As a parent, talagang importante ang cyber safety because of misinformation, fake news. A very pleasant day po sa inyong lahat. Ako si Attorney Praise, ang inyong kasangga sa pag-usig ng mga perpetrators at facilitators ng online sexual exploitation of children cases. A blessed day to all. Ako naman po si Brother Gail Vito Bosea, ang inyong kasama sa pananalig sa ating Diyos na makapangyarihan na gumagabay sa ating lahat. Good day sa iyo, Brother Gail. Good day din po, Attorney Praise. Mga ka-chatters, nandito tayo ngayon sa Ateneo de Manila University Compound para bisitahin ang RMT o Ruben M. Tanseco Center for Family Ministries or CEFAM. Napakaganda ng pag-uusapan natin today, Brother Gail. I am sure all of you would be engaged to talk about family Filipino values, the effect of digitalization on our families. Samahan niyo po kami sa ating episode ngayong araw, #Reconnect. Dito lamang sa CyberChat Season 3. Talagang napakasuting ng kapaligiran. So peaceful and quiet. Magandang araw po sa ating mga guests. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo, Father Ted at Dr. Mirna, sa pagtanggap ninyo sa amin dito sa RMT CEFAM. Magandang araw din sa inyo, kay Attorney Praise, si Brother Gail, at mga taga-subaybay natin, mga taga-panood. Maraming salamat din sa pagbisita ninyo dito sa amin sa CEFAM. Gusto ko po munang tanungin si Dr. Mirna, how does RMT CEFAM actualizes its mission to empower the Filipino family to become a community of love, justice, and peace, both in home and its social role and responsibility to the nation and to the world? Hi, Brother Gail. Actually, ang mission ng CEFAM ay nagsisimula sa multiplication of skills. Kasi na-realize namin, kakaunti lang kami, pero gusto naming maabot lahat ng Filipino families. And so, we have, or Father Ruben, established the school ng CEFAM for counseling. And then, doing so, we form other pastoral ministers. So, it's like a formation program for them. At sila yung tinutulungan namin maabot yung mga iba't ibang pamilya in the communities where they belong. Pagkatapos,
we also have workshops for families. In particular, we have parenting workshops kasi naniniwala kami na ang mga parents, ang architects ng pamilya. So sila yung parang nagfo-form din ng kanilang mga children. And so that's very important for us. And at the same time, we have this counseling services for families and for individuals. And so, lumago ang CEFAM through the years. So, kung saan-saan na kami rin nagpupunta to train. Dati dito lang kami nakasentro Pero pumupunta na kami sa iba't ibang mga probinsya to train pastoral workers where they are. Napansin ko din po ang iba't ibang tourism programs ninyo like Life's Direction, On Fire, Kimat, Servire, at marami pang iba na hindi natin kayang mapag-usapan lahat dito. Pero later on, we will flash that on screen. Pero yung sa palagay ko pong napaka-relevant sa ating episode ay yung Maria, Baga, and One Family, One Dream. Father Ted, can you please briefly describe each of these program? So, Maria muna. Yung Maria, ibig sabihin niyan ay, kasi sa Philippines, mga nanay, nako, ito ay masisipag, no? Mga nanay natin, kumbaga, very competent, usually lang, no? Usually. Alam mo, kasabi nila, bata pa yun, nagbabahay-bahaya na. Mga lalaki, naglalaro, ganoon. Kinuha nila yung mga research tungkol sa pagpapalaki sa mga bata sa Pilipinas. Nakita nila yung mga babae, magkaiba sa mga lalaki. Kasi yung mga babae, parang nag-aalaga na ng bahay-bahayan. Mga lalaki naglalaro sa labas. Pagdating ng high school, yung mga lalaki, sasabihin nila, mga lalaki naman yan, ayaw mo maglaro. Pero yung mga babae, uwi na kayo maaga, ganyan. Tapos pagdating ng may asawa na, yung mga misis, double job pa, no? Tapos yung tatay, hindi mo na siya uwi. Ang tawag doon, nag-happy hour mo na siya. So simula ng bata hanggang paglaki, parang naglalaro, mga ganon. Kaya siguro ang isang importante, paano ba yung pagpapalaki, lalo na nung special role ng mga nanay, no? Dr. Mirna, kayo po, ano pong masasabing niyo dito sa usapin na ito nung para mga nag-give rise, mga issues na give rise to family problems? Maraming nagsasabi poverty is a major factor. Kasi, for example, naniniglect ang mga bata na iiwanan, lalo na kung kailangan magtrabaho pareho ang nanay at tatay, no? So, naiwanan sila sa bahay at minsan naman, inaabuso ang mga bata dahil nahirapan sila. So, ginagamit nila yung mga bata para kumita rin ng livelihood, ng pera. And that is the reason why we have this daluyan. While daluyan does not address poverty, kasi hindi naman kami nagbibigay ng monetary help, no? Pero pumupunta kami to teach parents kung ano ang values ng pagiging magulang. So ang aming tulong ay value formation. And parang setting boundaries for the children, setting boundaries then for the parents. In fact, yung mga children, tinuturuan namin paano alagaan ang sarili, paano tama ba ito para sa kanila. So, hindi dahil nanay at tatay, kailangan din nilang malaman na tama ba itong pinagagawa ng tatay at ng nanay ko. So, maraming causes. It's not only poverty, but I think it is more of values. And so that is what Daluyan and Repro and the other charisms try to provide. So yun, mas mahalaga sa akin matuto yung mga magulang kung ano ba talaga ang kanilang roles sa buhay ng kanilang mga anak at ang mga kabataan na matutong alagaan ng kanilang sarili. Father Ted, meron po ba kayong insights or thoughts dun sa how digitalization affects family dynamics nowadays? Kanina yung title natin, To Reconnect. Kasi nga, napapalayo itong ating mga kabataan. Napupunta sa virtual world ang tawag, no? Kumbaga, at isang problema pa, nawawala yung disiplina. Tapos,
Kumbaga, meron na silang sariling mundo. So, ang mahalaga, nag-uusap ba yung pamilya? Alam ba kung anong nangyayari? Ganun. Kasi, pwede ba? Pwede magkasakitan sa loob ng mga magkakaibigan, gano'n. So, minsan, at saka kung ano-ano yung mga nasasagap sa internet, di ba? So, yun ang, totoo naman yun, na minsan madaling matukso, no? Dito sa, sa internet minsan. Kailangan magsimula sa magulang yan eh. Ang mga magulang, modelo ng mga kabataan. And so, ito nga sinasabi ko, paano tuturuan ng isang magulang ang kanyang anak ng magandang asal kung sarili niya, hindi niya pinakikita yon o hindi siya aware, wala siyang self-awareness. So palagay ko, talagang mahalaga na ang mga magulang ay matuto ng integrity. Yung sinasabi ni Father, kailangan makalaman niya na may dignidad ako, may dignidad din yung aking anak. So, kailangan igalang ko rin ang aking anak. Hindi lang ako ang hihingi ng paggalang sa kanya, kailangan ginagalang ko rin yung aking anak. So, hindi yung, obey me kasi I'm your parent, pero hindi ko naman nirespeto yung anak ko. So, paano ako susundin? Mas maganda kasi susunod ang bata, hindi sa takot. Kung hindi alam niya na tama yung pinapagawa ng magulang niya. Mahalaga na ang mga magulang din ay mag-aaral kung paano gamitin itong gadgets na to. Kasi ang mga kabataan ngayon, tawag natin sa kanila, di ba, digital natives. Ang liliit pa, ang galing-galing ng gumamit ng mga gadgets, ng mga computers. So kung ano-ano ang nakukuha nila sa YouTube lang, kung ano-ano na yung lumalabas. Maski in cartoons, ang dami-dami na rin nilang natututunan. Kung ang mga magulang ay hindi inaalam kung ano itong pinanonood ng kanilang mga anak, at hindi sila nag-aaral, hindi sila nag-update ng kanilang sarili, paano sila makakasabay doon sa kanilang mga kabataan, no? And kailangan alam mo yan para sabihan mo na ito tama, ito mali. Maski sa panonood ng sine o ng TV, kailangan sinusubaybayan din ng mga magulang kung ano yung nunood ng mga anak nila. Merong minsan bad words talaga. Sabihin ng mga magulang, hindi ko naman sinasabi yan, pero binabayaan mo siyang makinig nitong mga shows na ito, no? So, mahalaga that the parents will keep up also with what is happening to their children. Mag-update din sila. Otherwise, maiiwanan sila. Stay where you are. At kami po ay magbabalik dito sa Cyber Chat Season 3.